So, inabuso. Tapos, pinamigay sa mga chairman. Nakilala naman naming may pera. Gutter deep agad ang tubig baha, lalo na sa kahabaan ng Taft Avenue na isa sa mga pangunahing lansangan sa Maynila. Ayon kay Manila Mayor Isko Moreno, tukoy na ng lokal na pamahalaan ang pangunahing rason kung bakit mabilis ang pagtaas ng tubig sa lungsod. Napag-alaman ito matapos pabuksan ang mga manhole at i-check ang drainage systems at pumping station sa Maynila. Paglilinaw ng alkalde, iba ito sa mga pumping station na hawak ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Patuloy naman ang isinasagawang declogging operations sa mga burak, putik at basura na nakabara sa mga ito. Samantala, tiniyak rin ng lokal na pamahalaan ng Maynila na susolusyonan nila ang problemang ito sa tulong ng iba't ibang ahensya ng gobyerno gaya ng MMDA at Department of Public Works and Highways. Mga envelope dyan sa tabi nyo. O ito, kasi mapapasin mo mukha kung maalala mo, yung mga inutang ko daw. Yung mga pinatayo nyo na mga housing. Hindi, buti na yung Pontes Claros. Oo. Eh di ba nakapagpatayo tayo ng mga pabahay para sa mga squatter. Di ba? Huwag na natin patamisin yung salitang mahirap. Squatter. Yung walang sariling bahay. Nakikitusok lang. Katulad ko nung araw. Tapos, para sa mga renter, ibig sabihin wala rin sariling bahay, pero nangungupahan. At saka yung ating mga empleyado na below 18 ang salary grade. Katulad halimbawa, let's just say, Estero Rangers. Yung Mandaragat. Kumukuha ng basura natin sa dagat, saka sa Estero. Taga-lublub ng imbornal natin. Taga-sip-sip. At sa engineering, yung mga sa electrician, mga empleyado natin na mahihirap, walang sarili ding bahay, na pamilya. Yun ang purpose ng NCT. Nangyari sa Condominium 1, Condominium 2, Binondominium 1. Di ba natapos din naman natin yung San Lazaro Residence, San Sebastian Residence, Pedro Hill Residence. Kaya lamang, kasagsagan ng kampanya, ipinamigay nung dating administrasyon. At ipinamigay, hindi ayon sa nakasaad sa batas. Marami, hindi ayon. Napakarami. May mga ilan naman na sinunod yung regulasyon o sinunod yung requirements. Iniimbestigahan na po yan. Kahapon, nag-sign na ako ng Executive Order number, patanong mo nga kay Chief of Staff, alam ko 31 Alam ko, Executive Order number 31. Creating fact-finding committee. 3-man body na imbestigahan yung mga bigla po na puno nalaman ko mukha. Siguro magagalit sa atin kung pabaya tayo magagalit sa atin ng mga taxpayer at mga manunood. Kasi maraming aplikante dyan. Napag-alaman ko, konsihal, congressman, secretary to the mayor, iba't iba pang malalaking posisyon, sila naglagay ng mga pangalan Na mabibigyan ng pabahay. nang walang requirements. Nang walang requirements. Puro ano lang po. Nakita mo yung reaction mo? Oo, grabe. Ikaw, katabi pa kita Paano pa kaya yung... yung... So, inabuso. Tapos, pinamigay sa mga chairman. Mga punong barangay. Mga punong barangay. Nakilala naman naming may pera. Katulad ng isa sa 5th District. Laging maganda bag nun. Mamahalin yung bag nun. Hindi ko lang papangalanan muna pero alam niya siya tinutukoy. Sila may award. So, ang punto ko, wala namang masamang ipamigay. Kasi naman talaga purpose Ba't natin pamigay sa qualified? Sa karapat-dapat. Oo. Bakit natin lalabagin yung isang magandang batas
na makapagpapataas ng antas ng pamumuhay ng tao. Pag inutang, kasalanan ko. Pag pinamimigay, sila may gawa. O, hindi ba parang, hindi nga ako di ko maintindihan. Ginawa ko ang lahat ng yan sa kasagsagan ng pandemya para maiangat ang antas ng isang pamilyang Manaleño. Family. Meron pa mga awardee. O, di ba, family? O, I hope I won't offend anyone. Single awardee. May iba lang siyang preference sa buhay. Single. Dati pa yun sa MPIO eh. Dito. Pero kilala kong single yun. Paano nagkaroon ng award yun? Di ba binibigyan natin ng award pamilya? Oh. Madalit salita, inabuso natin ang ating diskresyon. Nung araw mo ako, kinuha natin yung squatter. For example, binondominium doon sa distrito mo. May squatter dito. Ito, basketball court. Dahil natin tinayo yung binondominium. Yung squatter dito, bago ko giniba, gawa na yung binondominium. Giniba ko to, nilipat ko sila dyan. May sumobra, nirapol ko. Live sa Facebook, which gagawin din natin. Sama ka ha. Ano ba yung ganun dance mo? Ano po yung cookie dance? Cookie dance. Oo. Sorry po, cookies. Cookies. Mayas nga pala. So, nirapol ko. Yung mga dumaan sa proseso, sa dami nila, bahala na ang Diyos. Kung sino ang papalari. So, makakaroon sila equal opportunity. Ito, pag nakita mo, care of congressman ganito, care of congressman ganyan, care of congressman ganito, care of councilor ganito, care of the chairman, ganyan, and so on and so forth. Ngayon, ako, okay lang kung qualified kayo. Pero pag napatunayan namin na kulang ang papel, hindi totoo ang papel, nagsinungaling kayo, kakasuhan ko talaga. This time around, tutuluyan ko. Bakit? Property to ng gobyerno. Pera ito ng taxpayer. Pera ito ng taxpayer. Ang obligasyon ko bilang alkalde, ang lahat ng ari-arian ng pamahalaan ay kailangan kong maingat na panghawakan. Maingat kong i-dispose. Kasi pwede akong mag-dispose, pwede akong bumili. Katulad yung ginagawa natin sa expropriation. Diyan sa District 2, marami akong binilin lupa nung panahon natin na yun. Sa District 5, yung mga binibili. Pag-aari na ngayon ng gobyerno. Siya namang ibibigay sa awardee, siya namang babayad sila sa gobyerno. Ganun yun. Obligasyon ko naman yun. Kaya, itong mga to, mga chairman to, hindi ko napapangalanan. Marami na Kasi yung isa, may una nang sumuko, sumurrender na. Nang susi ng kanilang unit. Pati award. Buti nga may award, pero walang application yung ibang nanonood dyan shoutout tingnan natin kung gaano magsha-shoutout. Ito nga Gaano po. karami magsha-shoutout. Yung ibang nanonood dyan, Yorme, paano mag-apply? Yorme, matagal na ako nag-apply. Yorme, kailan ba? Ano yan? Pag tinignan mo yan, ako hindi ko nakikita comment nila. Maraming umaasa dyan Opo. Ito nga, Yormet, tanong ka lang, konektado naman po dito. Sure. Sabi ni Lolita Casaljay, pwede rin po mag-apply ang mga solo parent sa pabahay. Kasi may pamilya ka naman, nagbyuda ka. Nahiwalay ka, may pamilya ka. So, pwede. Bakit naman hindi? Basta sila'y walang pag-aari. Kaya na, maliwanag to Walang pag-aari lupain o bahay. Tapos, sa mga empleyado natin, dapat below 18. Meron pa nga lawyer Nandyan. Nando doon sa lista. Hindi, titingnan natin kung sila'y a-attend at magsasabi ng totoo sa fact-finding committee. Because they're going to take oath in the investigation. Ngayon naman, ito, Yorme, nanonood po kami sa iyo ngayon. Kami po yung mga empleyado ng DEPW na awardee
Nag-submit po kami ng lahat ng requirements. Kumpleto po kami. Oh. Matatanggal ba kami? Bakit kayo matatanggal? Kung tama at kwalipikado kayo, hindi kayo matatanggal. Oh, kasi may qualification eh. Opo. Oh. Maniniwala ka, may taga-Tagig. Bawal yun eh. Dapat taga-Maynila lang. So kung tatagig yun, malamang pinaparentahan niya sa iba. Hindi ko alam, awardee, pero yung address niya, Tagig. Oh. O meron pa isa taga-Tondo. O kukunin ko na lang sa Palayaw na Chris. O yun na lang muna, Chris. Pero alam niya kung sino siya. 3 unit. O, meron naman yung isang congressman. Meron na dito. Siya nagmaniobra rito, siya nagmaniobra rito, nagrekomenda rito, nagrekomenda dyan. So, hindi na siya public housing. Political housing na siya. Nadidipit yung purpose. Ginastos natin bilyon-bilyon. Itong mga binabanggit ko, itong mga politiko, ito yung mga nagsalita na masakit sa akin nung araw na para bang binaon ko sa utang ang Maynila. Ito nga't pinakikinabangan ng tao. Yung pala sila'y gagahasan ito. So, sa akin lang, o buti na nga lang, ang taong bayan sa Maynila, o hindi naniwala, binigyan pa rin tayong pagkakataon. Ngayon, itatama natin. Itatama. Hindi tayo mga api. Yung mga nabigyan na sa tingin natin ay qualified, sumunod, good for you. Pero wag na wag kayo magsisinungaling. Katulad ito, mabuti to. 7 to puro chairman Kaya marami pa kayo. Kaya may pagkakataon pa kayo, nananawagan ako. Bago pa magkahiyaan at baka makasuhan pa kayo. Kasi po yan, hindi po yan candy na pinamimigay ng mayor dahil sa kapritsyo lang. Iyan po ay property. Sino may-ari? Ikaw, Mocha. Taxpayer. Yung mga nanonood, taxpayer. Sila may-ari. Sino ang administrador? Mayor. Ano ba naman yung muntikong pagmalasakitan, yung mga pabahay na yan? Kaya sa mga kapwa namin empleyado na awardee, huwag kayong mag-alala. Kung qualified kayo, sasubmit nyo lang naman ulit yung mga kopya na sinubmit nyo dati. Alam ba mo ka, kahit yung mga dokumentong ng mga to, nowhere to be found. Pati yung mga nauna, na mukha namang qualified, hindi rin makita dokumento nila. Meron pa isang insidente, kinukumpirma ko pa, certain basta letter F ang pangalan. Binubuhusan ng alcohol yung mga dokumento. Para nga naman masira yung mga dokumento. Napakawalang ya talaga. Noong June 26, alam mo ginawa nila. Alam mo yung raffle? Kasi yung raffle, sila. Ito yung susi. Kumuha na kayo dyan. Pag nakuha mo, yun ang iyo. Hindi po maganda yun. Aminin na natin ang totoo. Inabuso nyo, dala ng malapit kayo sa kusina. Ako, hindi naman perfecto Pero wag naman yung ganun. Hindi man perfecto ang gobyerno, pero sinasalaula natin, hindi naman maganda. Kaya, sa mga manonood. Ayan. Sa mga manonood. May nababasa ka ba na sana all? Naku, wag kayo mawawala ng pag-asa. Pagkatapos ko rikisahin yung Pedro Hill Residence at San Sebastian Residence, may mababakante dyan. Iaalay ko po sa inyo. Ayan, sabi nga po ni Jojo Martinez, sana all. Okay, sabi ko na Si Lucila Mahinay, sabi niya, Yorme, sana po mabigyan niyo rin po kami ng mga anak ko po ng matitirihan. Para po magkasama na po kami, 4 po anak ko lang naghahanap buhay para po sa 4 kong anak. May bulag pa siyang anak, Yorme. Kita mo? Tapos yung bibigyan mo, single. Dahil photographer mo. Hindi naman yata maganda yun. Wag naman, Hindi, maaring may mga lapses ang gobyerno. But ito, hindi ito lapses, Abuse ito, Wag naman. Yorme, yan po ba puro Pedro Hill Residences o maraming? Pedro Hill Residence. Tingnan natin, Pedro Hill Residence.
Pedro Hill Residence. Pedro Hill Residence. San Sebastian Residence. Ito naman, Pedro Hill Residence. Buti sumurrender kayo. If you feel na mali, if you feel na talagang binigay lang sa inyo para bulahin kayo sa kampanya dahil kayo barangay chairman, isoli nyo na. Hindi po kayo, naku, mas mahirap po magkakaso. Lalo ngayon, iimbestigahan na ng 3-man body. Mag-i-start na po magbigay ng notice. Pag hindi sila umaten, beam wave. Pag atin naman nila, mag-o-out sila. Susumpa sila na true and correct. Kasi iimbestigahan sila. Kung ikaw naman, halimbawa, ka, mahirap ka, aplikante ka, nakuha mo na, ba't ka kakabahan? Kinuha mo naman yung kwalifikasyon ng A, B, C, D, 1, 2, 3. Napakahirap kumuha niya ng mga kwalifikasyon na yan. Dahil sa kagustuhan mong tumupad doon sa alituntunin, dahil talagang pangarap mong magkasariling bahay, makakuha ka, wala kang dapat ipangamba.